Ipiniliwanag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na labag sa batas ang hinihiling ng ilang grupo ng mga taxi driver na ipahinto ang operasyon ng Uber at Grab. Ito ang humahataw na balita ni Joan Nano. Tanging ang paglilimita sa aplikasyon at pamasahe ng mga transport network vehicle ang nasa kontrol ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, nasa kamay ng Kongreso ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng batas hinggil sa TNVS operations sa bansa. Hindi ho yan level namin sa LTFRB because even the department order states na we will await legislation from Congress and ang pwede namin gawin is to limit the numbers nila. Yun ako ang kaya. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos na magprotesta kahapon ang ilang grupo ng mga taxi driver. Hiling nila sa ahensya, dapat nang ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab. Kung mari, tanggalin na yung illegal na yan, hindi sila late mo eh. Malaki na anila ang nawawala sa kanilang kinikita dahil sa matinding kompetisyon sa Uber at Grab. Mula sa dating 700 pesos, umaabot na lamang ngayon sa halos 500 ang kanilang naiuuwi sa maghapong pamamasada. Ayon sa Philippine Transport Network Organization, mas maliit ito kumpara sa 1,500 pisong kinikita ng isang TNVS driver sa loob ng 12 oras na pagbiyahe sa isang araw. Sa datos ng LTFRB, umaabot na sa higit 2,000 mga transport network vehicle ang bumabiyahe sa Metro Manila ngayon, habang mayroon pang mahigit 30,000 aplikasyon ng mga TNC ang nakabinbin sa ahensya. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita.